Ang topic po natin sa umagang po ito ay bihira po na talagang maging dinidiscuss. Madadaanan kaya hindi po masyadong nadidiscuss ng buo dito po sa ating iglesia. Ang mensahe po sa umagang ito is about doubt. If I believe, why? I doubt. Alam nyo, ang bawat isa po sa atin ay sometime from time to time ay nagkakaroon po ng pag-aalinlangan. Minsan po dumating po din sa akin po yung pag-aalinlangan na ito. Kung ako pa ay talagang sinawag ng Panginoon. Kasi ang paglilingkod po kasi ay hindi madali. Nung medyo naranasan, mga problema, ang bagay ito, minsan nagtatanong ako, Panginoon, talaga bang tinawag mo ako para maglingkod ko? O naitulak lang ako? Sometimes, nangyayari po sa atin yun. Hindi po alam kung anong mga bagay ang dumadating minsan sa inyong buhay. At nakakaranas po kayo ng doubt sa inyong mga buhay Kristiyano. Yung po pag-aalinlangan, kasi o yung pag-aalinlangan, hindi po ito isang katanangan o isang masama at nakikita po ito sa buhay ng bawat isang Kristiyano. No? Para maunawaan po natin ang mga bagay na ito ay meron po kasi tatlong pag-aalinlangan o doubt maaari po natin makita sa umagang ito. Una-una, yung po pag-aalinlangan ng mga taong wala sa iglesia o wala sa pananampalataya isang Kristiyano. Minsan may mga tanong po sila, yung bang Biblia ay talagang salita ng Diyos? Si Kristo ba ay talagang Diyos? Si Kristo ba ay talagang pumangon sa mga patay pagkatapos ng 3 araw? Ngayon po yung mga pag-aalinlangan o doubt na sa labas ng iglesia. Meron po tinatawag na spiritual doubt. Yung po matumanggap na sa ating Panginoon, minsan nakakaranas po ito, minsan pinag-aalinlangan nila yung kanilang sarili kung talaga sila ay isang Kristiyano, no? Minsan kasi kung Kristiyano ba talaga ako? Bakit yung buhay ko ganito pa rin hanggang ngayon? Kaya ako ba talaga ay totoong nanampalataya? Bakit napakahirap manalangin? Bakit hindi ko kayang manalangin? No? Bakit kung ako'y mananampalataya ngayon ay nakakaramdam pa rin ako ng pagkabalisa o guilty sa aking mga nagawang mga kasalanan? Minsan, siguro may mga ilan sa atin ang talagang nagtatanong minsan yan, ano? Pangatlo po yung mga pangyayari sa ating buhay, yung circumstantial doubt. Kasi po, nung tayo po maging Kristiyano, may mga nangyayari sa ating buhay. Ito po yung mga why. Subukan niyo pang nagtanong, why? Bakit kaya namatay yung aking anak? Bakit kaya yung aking yung aming pagsasama ay nasira o nawasa? Bakit kaya na inallowed ng Diyos yung kalamidad at maraming mga buhay, ari-arian ang nawasak? Nasaan kaya ang Diyos ng mga panahon na yun? O bakit hanggang ngayon hindi pa ako makakita ng aking mga kasama sa buhay na ito? At tagal ko pinapanalangin ito, naglilingkod naman ako sa ating Panginoon. Bakit? Maraming mga pangyayari sa ating buhay na mayroong katanungan tayong bakit? Yung po yung mga doubt minsan. Ito po yung mga katanungan ng mga isang taong nanampalataya. Kasi po, always remember, tayo po'y nabubuhay sa mundo ng puno ng kasamaan. Tayo nabubuhay sa mundo na ito ay corrupted o nasira o sinira ni Satanas. This is not a perfect world to live in. Kaya nga po, may mga pangyayari na bagamat masakit, bagamat tayo Kristiyano na, ay nangyayari pa sa ating mga buhay. At sometimes, ito po yung nagbibigay sa atin ng doubt at nagkakaroon tayo ng mga katanungan. Alam niyo po kasi minsan, ang tao po ay nag-iisip. No?
o may kaisipan na yung doubt po daw ay opposite ng faith. Wala pong katotohanan pagkat ang opposite po ng faith is unbelief. No? Unbelief, ito po yung willful na hindi tinatanggap yung mga katotohanan o ayaw tanggapin o ayaw paniwalaan ang mga katotohanan. Yung pag-aalinlangan po is that ito po ay yung mga inner uncertainty natin. Yung mga bagay na minsan ay walang kasiguruhan na nangyayari sa ating buhay. Marami pong mga tao na iniisip ang doubt daw po ay unforgivable. Hindi po. God doesn't condemn us when we ask questions sa Kanya. Di po ba? Amen. Job and David question God. They ask questions. They ask questions. Panginoon, bakit ganyan? Bakit yung mga tao ito masama, nagpa-prosper? Hindi naman po masama. Mag-ask ng question. At alam po natin ng ating Panginoon ay talagang He can handle all our questions and doubt sa ating buhay. Many people struggle, no, with their doubt. Na para bang pag may doubt sila ay talagang wala na sila halos mga pananampalataya. Ay yung isa pag may doubt tayo, lalo po lang ito yung nagbibigay sa atin upang tayo ay mag-grow in faith. Kaya mga doubt natin na nakiklear out ang lahat ng ito, lalo lang po nagiging malinaw yung ating pananampalataya. Parang ganito po kasi yan. Yung immunization po ginagamit sa mga diseases, smallpox, o sa mga tikda. Yung immunization po ay nag-i-introduce ng dito virus o germs sa ating katawan. Tama po ba? Para yung ating antibodies o yung natural na panlaban ng ating katawan ay gumana. Para pag dumating yung time na merong ganitong uri ng karamdaman, yung ating katawan ay handa na lumaban at meron na tayong pagkakataon. Yung ating katawan ay meron ng mga antibodies upang labanan ang sakit na ito. Same way with doubt. No? Na yung doubt po ito maaaring mag-develop sa atin, no, ng pananampalataya kung ating, no, may kung ating haharapin na mayroong honesty sa ating katawan tungkol po sa doubt na ito. Pagkakala muna sa sandali po, yung tatlong tao na mayroong nagkaroon ng doubt sa kanilang buhay. Open your Bible to Mark chapter 9, verse 9 to 14. 9 to 34, 14. Okay, ito po yung istorya ng isang lalaki na may anak na siya po ay inaalihan ng masamang espiritu. No? Yan po yung istorya po niyan na inaalihan po ng masamang espiritu. Yung po Panginoon, nagtaka siya, bakit nagkakagulo yung mga tao? Nagtatalo-talo. Kaya nga po, nung lumapit po ang ating Panginoon, ang sabi po sa Mark chapter 9, verse 21, ang sabi po dito, nagtanong po ang ating Panginoon. Ang tanong niya ay ganito, kailan ba siya inalihan ng masamang espiritu? Tanong ni Jesus sa Ama, mula pa po sa kanyang pagkabata, tungkol niya. Kasi nakita po nagkakagulo, no? At sinasabi nga po yung batang ito, dinala sa kanyang disciple, hindi nakuha ng disciple na palayasin ang demonyo. So, nung lumapit po ating Panginoon, tinanong niya yun. At tapos, pagkatanong niya, tinanong niya yung mga tao, bakit ano yung ama ng batang ito? Ano ba nangyari? Ano nangyari sa anak mo? Yung po yung tanong natin Panginoon. At ang sabi po natin sa Mark verse P, sabi niya po dito, mula po sa kanyang pagkabata. Niya. Mula sa pagkabata, ganyan na siya. Inaalihan siya ng masamang espiritu. At sabi nga ay inilapit niya to sa kanyang mga disciple. Pero walang nangyari. Kaya nga po dun sa verse 13, nasabi niya po dito sa Tagalog,
So verse 24b, kagad sumagot ang malakas ang amang niya. Ay, nasa 23 muna po. Sabi niya po doon, kung may magagawa, no? Uli, no? Kung may magagawa kayo, sa verse 20, kung madalas siyang inanay ng apoy sa tubig upang patayin. At sabi ko, kaya kung may magagawa kayo, mahabag po kayo sa amin at tilungan ninyo ko. The word is at the English point, but if you can do anything, have compassion on us and help us. The word if, no? O kaya makikita po natin yun ay ito po ay nagbabaya na isang panagpana pero na mayroong pag-aalinlangan. Sabi niya, kung magagawa niyo po, mapag po kayo sa akin. No? At ang sabi nga po ng ating Panginoon, sa verse 20, kagad sumagot ng malakas, ay yung ang Panginoon, kung may magagawa sa verse 20, ulit ni Jesus, mapangyayari ang lahat sa may pananalig. Ang sabi niya, kung may magagawa, sabi niya, mapangyayari ang lahat if you believe. All things are possible if you believe. Yun po yung sagot ng ating Panginoon. Sinabi ng taong ito, Lord, if you can do this thing, if you can do anything, have compassion on us, help us. Kaya sabi po ng ating Panginoon, may magagawa. No? All things are possible to those who believe. Meron po pag-aalinlangan, pero nandun po yung pananampalataya niya. Hindi naman po natin masisisi yung tatay nito. No, talaga for so many years, I believe, na humanap siya ng lunas para sa kanyang anak. Alam niyo, minsan masakit po sa isang ama o sa isang magulang na makita niya yung kanyang anak ay nagsasuffer. Para minsan sasabihin ng magulang, di ba na ako magkasakit, wag lang siya. Eh dito pa, for so many years, sabi niya mula pagkabata, ganyan na siya. Pinipilit siyang patayin ng demonyo. Minsan sa tubig siya nilalaglag, minsan sa apoy para patayin. Nung marinig niya itungkol sa ating Panginoon, nagkaroon po siya ng pag-asa. Kaya lumapit po sa kanyang mga disciple. Ang problema, yung mga disciple na nalapitan niya, hindi rin mapalayas. Kaya nung dumating ang ating Panginoon, Lord, if you can do anything, have compassion. Help us. Naroon ng pananampalataya, ngunit merong pag-aalinlangan na magawa. Kaya yung disciple niya hindi nagawa. Ang Panginoon kaya magawa. Yung pong hiling ng kanyang anak ay nakasalalay kung siya ay mananampalataya. Church, di ba? Nothing is impossible. Nothing is too hard for God. If you believe. Ano po yung sabi po nung magulang? So Mark chapter 9 verse 24, Lord, I believe. I believe. Help my unbelief. Lord, naniniwala ako, pero may doubt pa ako. Kaya nagtulungan mo ako, alisin mo yung pag-aalinlangan na ito. Hello, church. He was honest. No? Na sinabi, pero ano po naging response ng ating Panginoon? Hindi naman siya kinagalitan eh. Hindi po ba? The Lord healed the child. Sabi niya, Lord, I believe, but help my unbelief. Di po ba? Jesus responds, He healed the child. May doubt. Kilala niyo po si John the Baptist? Hindi po ba? Sa Matthew chapter 11 verse 2 to 3, meron pong nakasaad na ganito. Nung habang po siya ay nakakulong, pinapunta niya po ang kanyang mga disciples kay Jesus Christ. At sabi dito, matapos tagubilinan ang 12 alagad ng Maria Jesus upang magturo sa mga aral. Nang mabalitaan ni Juan Bautista na nauwi na si pinangbuan ng mga ginagawa ni Kristo, kaya nagsubo si Juan na kanyang mga alagad at pinatanong sa kanya, kayo po ba ang ipinangakong paparito o maghihintay pa kami ng iba? Kung kilala niyo po si John the Baptist, parang yung doubt po, no? Lumakulong po siya para siguro nagkaroon siya ng alinlangan
Kaya nga sinugo niya yung kanyang mga apostol o kanyang mga disciples, sabi niya, pakitanong mo sa kanya kung siya ba yung talagang hinihintay natin o meron pang darating. No? Baka naman hindi siya. Pero kung nagbabasa po tayo ng Biblia, si John the Baptist po, ang sabi niya, nung siya nagbabautismo sa John chapter 1 verse 29, ang ganda po ng deklarasyon ni John the Baptist. Sa John chapter 1 verse 29 to 31. Okay. Ito po ang sabi ni John the Baptist. Kinabukasan nakita ni Juan si Jesus at lumapit sa kanya. Sinabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko ng sabihin kong dumarating na kasunod ko ang isang higit sa akin sapagkat siya na bago pa ko ipinanganak. Hindi ko rin siya lubos na nakikilala noon. Bagamat ako'y naparitong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Sabi po sa verse 34, ay ganito. Nakita ko ito at pinatotohanan kong siya ang anak ng Diyos. Ito po yung deklarasyon ni John the Baptist. Walang kaduda-duda. Kilala yan, sabi, pinakikilala ko. No? The Lamb of God who takes away the sin of the world. No? Pero noong nabinanggo po siya, mukhang nagkaroon ng doubt. Sabi po tayo nga, baka naman hindi siya yung pinuntungan natin. Pero ang ating Panginoon, hindi naman po siya pinundinan. Pero sabi nga ng Panginoon, wala daw sino mang katulad ni John the Baptist. Di po ba? Sa Matthew chapter 11 verse 4, sa Matthew chapter 11 verse 11. So makikita po natin, yung mga lingkod na ito, bagamat ginagamit na sila ng ating, ginamit po siya ng ating Panginoon dito, nagkaroon pa rin siya ng doubt. Hindi naman sinabi po dyan ang ganyan. At pag inag-uusapan po yung tungkol sa tao, napaka-imposible po na hindi natin makilala yung tao na ito. Sino po yun? Ha? Si Thomas. Kaya ang tawag po sa kanya ay Doubting Thomas. No? Bugbog na bugbog po siya sa atin. Pag sinasabi ko sa panda, para ka sa si Thomas. Pag medyo may pag-aalilangan, sasabihin siya ng kausap mong Kristiyano, para ka naman si Thomas. Pero let's study more about Thomas. Para po makita po naman natin, alam niyo po ba, bago po yung tawag na about pre-Easter, bago po mabuhay muli ang ating Panginoon, alam niyo po ba si Thomas, he possessed na isang napakalaking katapangan. Matapang po si Thomas. Matapang po si Thomas. Isa sa pinakamatapang na o maaaring pinakamatapang na alagad ng ating Panginoon. Open your Bibles, John 11, chapter 14 and 15. John 11, 14 to 15. Okay. Okay, dahil dito ay maliwanag sinabi ni Jesus, patay na si Lazaro. Ngunit dahil sa inyo ako'y nagagalak na wala ako roon upang kayo'y manalig sa akin. Tayo na punta natin siya. Si Thomas na tinawag na kamban ay nagiya sa kanya mga kasama. Sumama tayo sa kanya kahit sa kamatayan. Sabi niya, kasi alam nila na si Kristo ay papatuhin, inilitay ng Hudyo para patayin. Kaya sabi niya, pupunta tayo doon. At sabi ni Thomas, tayo na, sumama tayo sa kanya. Okay lang, miski mamatay tayo. Kung papatayin siya, mamatay na rin tayo. Di po ba, deklarasyon na isang matapang yan?
O sino pupunta ako doon, sasama ko kasi doon, alam ko, mamamatay ka, papatuhin ka doon, sasama pa ako, yayain ko pa kayo. Hindi ah. Di po ba? Amen po ba? Kami tasan tayo sa Kanya. Kung mamamatay, di mamatay. Basta kasama natin ng Panginoon. Di po ba katapangan po yun? No? Saka si Thomas po, talagang gusto niya yung mga kasagutan sa mga gumugulo sa kanyang isip. Kaya nga po pag kami settled, may mga tanong ba kayo? Wala. Kaya sabi nga natin madalas, kung walang tanong, dalawang bagay lang yan. Either na naunawaan nyo o hindi nyo naunawaan, kaya hindi kayo makapagtanong. Si Thomas, hindi po siya basta tatanggapin na lang. Okay lang sa kanya. Kita niyo po yung John chapter 14 verse 1 to 4. Sinabi na ating Panginoon na siya ay papupunta sa bahay ng kanyang ama at siya ay maghahanda ng tirahan at pagkatapos ihanda ito ay siya ay babalik upang sila ay kunin. Habang nakatulala yung mga disciple ng ating Panginoon, siguro nagilito o nag-iisip, sino po ba nagkalakas ng loob na magtanong? Si Thomas, hindi po ba? Sabi niya po sa verse 5, sinabi sa kanya ni Thomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? An honest question. Hindi po ba, hindi na lang ba sa nakatunganga? Ano kaya sinasabi ng Panginoon? Okay, na, baka mami sabihin niya, hindi ko na-intindihan, sabihin niya, mahina po na palataya ko. Hindi na! Si Thomas, Lord, hindi namin alam kung saan pupunta eh. Saan ka mapupunta? Paano ba namin malalaman ang daan? Ituro mo sa amin ang daan. Kaya nga dumating po ako ang daan, ang katotohanan ng buhay. Amen? The verse 6. Lord, ituro mo sa amin. Baka maligaw kami, baka sumunod kami sa iyo eh. Maligaw kami. Diba? Hindi po siya magsasettle na yung tatanggapin niya isang bagay na hindi niya nauunawaan. Di po ba? Kaya nga makikita po yung mga yan. Pangatlo, he was fully devoted to Jesus. Talagang devotion niya sa ating Panginoon. Kasama niya po ang ating Panginoon sa triumphal entry. Kasama po siya ng ating Panginoon nung nakikipagdebate ang ating Panginoon sa mga Pariseo. Kasama po siya nung siya nasa upper room. Kasama po siya sa Garden of Gethsemane. No? Noong po resurrection sa John chapter 20 verse 19-25, sinabi po ni John, sumulat ng aklat na ito, na wala po doon si Thomas. Wala po doon si Thomas. Absent siya. Hindi po natin alam reason behind. Siguro dahil talagang mahal-mahal niya ang Panginoon, masakit para sa kanya. So medyo naghanap siya ng lugar na talagang maibubuhos niya. Nakakakalap po ito. Paano yun? No, pero wala po siya doon. Sabi po ni Frederick Wircher, doubt are the ants in the pants of faith. No? Doubt are the ants in the pants of faith. Ang ibig ko sabihin, ito daw yung nagpapabigay sa atin para tayo ay umilo at mag-move. Kaya nga po, makikita po natin yon na tunay na ang Diyos ay kumikilos. Di po ba? Kaya nga po si Thomas, doong malaman niya sa kanyang mga ka-disciple, mga alagad, ay sabi niya, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang Panginoon. Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang kanyang sugat. Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko na ilalagay ito. Kaya nung nagpakita muli ang ating Panginoon sa kanya, tinawag si Thomas. I believe hindi na po tiglay ni Thomas na ilusot yung kanyang ama. Kaya sabi sa kanya, come. Nung sinabi natin Panginoon, come, ano sabi niya? My Lord and my God. Na makita niya. Kami niya po ay, kaya nga sabi natin, Panginoon, mapapalad ang mga naniniwala na hindi nakikita. Pero din sinabi niya talagang ni-rebuke niya kung pumahigit po si Jan. Alam niyo, napakaganda po, na talaga po yung mga katotohanan na mahayag sa isang nag-aaninlangan, lalo po silang nagiging matibay sa kanilang pananampalataya. Ang isa pong matapat na nag-aalinlangan, pag na-resolva yung kanyang mga question sa buhay,
alam mo, nagiging ito yung nagiging matibay na pundasyon niya sa kanyang pananampalataya. Reason why we doubt God. Ano po ba mga dahilan bakit natin minsan nagkakaroon tayo ng alinlangan? Number one is because we tend to expect positive result when we obey God. Ina-expect po natin ang mga positibong pangyayari sa ating buhay kung tayo ay susunod sa ating Panginoon. Yes, that's true. Wala pong problema po doon. No? Pero, ang dapat po natin maunawaan, tayo po ay nabubuhay sa mundong makasalanan. Tayo po ay nabubuhay sa isang mundo na hindi perfecto. And, totoo, we will experience trouble, pain, and persecution para po dito. May experience po natin yan. Doon sa Matthew chapter 14 verse 22 to 32, yung mga alagad ng ating Panginoon ay pinakunan niya doon sa kabila, sumakay po sila ng bangka. No? Pero hindi po nila ine-expect na makakainkwentro po sila ng mga hanging malakas. Ang sabi po to, they were tossed. Ay ibig sabihin, hindi po lang yung basa ganon. Ang ibig po ng word na yun, toss, ay ito po yung talagang violent, no? Yung pain, kung sasabihin po natin, talagang inuuga, maigi yung kanilang bangkang sinasakyan. Sino po ba nakaranas ng ganon? Yung para ba yung kanyang bangkang sinasakyan ay lulubog na lamang, patatabunan ng alon? Hindi po ba nakakatakot? Pero intindi po natin, ang Diyos, si Kristo ang nag-utos sa kanila. Unexpectedly, sa kanilang pagsunod sa ating Panginoon, hindi maganda yung nangyari sa kanila. Di po ba? Hindi maganda. Ignado ko ba naman sa laot, siklutin ka ng malakas na hangin doon, na halos itaob yung bangka mo. Sino ba magkakaroon ng gusto, no? Ng kalagayan doon? Matapos mo sumunod sa Panginoon, Lord, ba't naman ganito? Di ba sabi mo, pag nag-ubay ako sa iyo, talaga maganda mangyari sa buhay ko? Bakit galit na galit yung tatay ko sa akin? Yung kaibigan ko, tinatawanan ako. Di po ba? Sabi po ng ating Panginoon sa John chapter 16 verse 33, kaya nga po, napakaganda, dahil 16 verse 33 sabi niya, sinasabi ko po sa inyo ito, sabi ng ating Panginoon. 16 verse 33. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Meron kayong kapigatian dito sa sanlibutan. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob na pagtatagumpayan ko na ang sanlibutan. Hello! Kaya nga ba natin po sinasabi kagad sa mga unang mga tumanggap, huwag mo expectin na ang buhay mo is bed of roses. Yung mga prosperity gospel, ganyan po, naku, yayaman ka. Wala na lahat yan. Hindi ka na maghihirap. Sumunod sa Panginoon. Hindi po. Ang Diyos mismo may sabi. Si Kristo mismo eh. Kaya nga mo na sinasabi, hindi po isinugar code o pinatunang matatamis ng Diyos yung gospel para lamang makakit po kayo. No? Ang katotohanan po, hindi naman talaga ang buhay Kristiyano ay laging masayang tunay. Sino po pwede magsabi nun? Kaya pa talaga tunay sa inyo? Lagi na lang ba kayong masaya? Wala na ba kayong problema na tumagal kayo sa Panginoon? Meron ano? Pero sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala. Pinagtagumpayan ko na yan. Hello? Si Job po, sabi po nga sa Job 1:1, ano? Wala kang makikita sa ilong langit at time na hindi pinakamatuwid. Hindi po ba? Kaya nga pinagmamalaki po ng ating Panginoon kay Satanas si Job. O nakita niyo po yung lingkod ko sa Job chapter 1 verse 8, Job chapter 1 verse 1, no? Nakita mo ba yung lingkod ko si Job? Wala akong makikita ang katipuy yan. May takot sa akin yan. Matuwid yan. Takot sa kasalanan yan. Pero nangyari kay Job? Hindi po ba? Nawala yung kanyang ari-arian? Hindi po ba? Namatay yung kanyang mga anak? Hindi po ba? Hindi lamang yun. Napuno siya ng bukol mula ulo hanggang talampakan na kinakayod niya na ng basag na palayo yung kanyang bukol at sugat. At sabi ng asawa ka, huy, sumpain mo ng Diyos mo, iwanan mo na, at mamatay ka na. Look at Apostle Paul. Ang sarap ng buhay ni Apostle Paul.
Bago po siya naging isang tagapaglingkod ng ating Panginoon, kinikilala siya sa lipunan, meron siyang posisyon, pinaprosecute mga Christian, maluwa ng kanyang buhay, pero tinanggap niya ating Panginoon. Sa 2 Corinthians chapter 11, verse 20-27, doon niyo po makikita ano yung dinanas ni Apostol Paul. Sabi niya, 5 times, pinahalo ako ng 3 beses na shipwreck, binubugbog, binabato, nakukulong, nagugutom. Di po ba? Look at the early Christians. Yung mga Kristiyano po ngayon na sumusunod sa ating Panginoon, sa Myanmar, sa China, sa mga communist country. Marami po kasi Kristiyano na expect ng positibo, kaya kapag may nakakaranas ng bayan, hirap, kaya hindi pupunta sa church. Kasi, pastor, pinagdadaanan ako sa buhay. Ano kaya yun? Gusto natin, maganda na. Hindi Pangalawa, why? Do we doubt God? Because the Lord doesn't do according to our expectation. Hindi po ginagawa ng Diyos kung ano yung ine-expect natin. Hindi nangyayari minsan kung ano yung expectation natin. Always remember, He is God and you are not. Kaya nga kung may in-expect na gagawin Diyos, hindi po ito ginawa ng Diyos, nagkakaroon po tayo ng doubt. Hindi niya minsan ginagawa yung mga bagay na ating gustong mangyari sa ating buhay. Yung mga disciple po, hindi man nila na-expect na sasalumayin nila doon. Bagyo, malamang kung alam nila, hindi na sumunod. No? Oo. Sakripisyo ng buhay mo. Alam mo naman, pero hindi. Yung in-expect na maalwan ng paglalayag ay hindi po nangyari sa kanya. Kaya nga po, nung makita po siya naglalakad doon, sa ibabaw ng tubig, wow! Multo! Multo! Hindi po ba? Multo! Kasi nga, ang Diyos minsan ay gumagawa sa hindi natin inaasahan pagkakataon. Kung hindi natin na-expect, doon lalo gumagawa ang ating Panginoon. Katulad po ng time nang umalis po ang mga Israel sa bayan ng Egypto. Na-expect nila, patay na silang lahat. Kasi natrap sila between Egyptian army at the Red Sea. No? Unexpectedly, hinati ng Panginoon yung Red Sea. They walk on the dry ground. Di po ba? Yung higante na umahamon sa army ng Israel, walang sino mang manghas na lumaban. Unexpectedly, here comes David the shepherd. Walang pamamang sa gera. Hindi trace sa gera. Batang-bata. Kaya inaasar ni Samson. Inaasar ni Goliath. No? Pero sa pamamagitan ng isa lamang isang bato, tinalo niya si Goliath. Why do we doubt God? Because hindi niya ginagawa yung mga bagay na ine-expect niya gawin sa ating buhay. Pangatlo, because we don't pay attention to the Word of God. Are you listening? Amen. Praise the Lord. Kasi marami po kasi ang hindi nakikinig, hindi po talaga, binibigay ang kanilang puso at isip sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. No? Nung makita po na natakot po yung mga disciple, nung lumalakad po ang ating Panginoon, ang sabi po sa Matthew chapter 14 verse 27, but immediately, Jesus spoke to them saying, be of good cheer. It is I. Do not be afraid. Pero para sa kanila,
yung word ni Jesus Christ, yung salitang sinabi sa kanila ni Kristo ay mababaw pa para sa kanila. Hindi pa sila naniwala. Hindi sila nakinig maigi. Kaya sabi po ni Pedro sa Matthew chapter 14 verse 28, Panginoon, kung talaga kayo iyan, paparehalin niyo ako sa ibabaw ng tubig, palakarin niyo ako rin. Kung talaga ikaw yan. No? Hindi pa sapat na sinabi na ating Panginoon, be the good church. Ako ito. No? Huwag kayong matakot. Alam niyo, marami po mga Kristiyano ganyan eh. Minsan sa iglesia, hindi pa nakikinig maigi. Hindi po ba tayo penetration? Nagbabasa ng Biblia, pero hindi po talagang binibigyan ng atensyon kung ano yung binabasa nila. Basa lang. Hindi po yun eh. Hindi po sila seryoso sa pakikinig. No? Hindi sila all ear, all eye, binabantayan kung ano yung makukuha nila sa salita ng Panginoon. Pero pag chismis sa kapitbahay, paano? Yung mga design ko, ganun din po, sinabi na ng Panginoon eh. Ako to. Huwag kayong matakot. Parang hindi pa enough. Lalo na kay Pedro, Lord, kung ikaw yan, palakarin mo ako sa tubig. Paano makasiguro kung ikaw yan? Baka mamaya, loloko mo lang kami. Hindi ko ba, baka mamaya, chok lang. Tapos pag umano eh, hindi pala ikaw. Marami pa. Kaya nga sabi ni Pablo sa Romans chapter 10 verse 17, ano po sabi niya? Faith comes from hearing. Doon po nanggagaling yung pananampalataya. Kaya listen carefully to the Word of God. Huwag natin aksayahin yung panahon natin na pumunta tayo dito. Paglabas natin, wala tayong nakuhang katotohanan sa salita ng Panginoon. At tatanungin pa, ano nga ba yan? Ano nga ba yung sinabi ni Pastor? Ano ba title? Ano ba ang tungkol sa doubt? Ay, ano nga ba tungkol sa doubt? Kasi hindi ka nakikinig eh. Kaya kailangan kasabitan natin yung mga bagay na ito. May isa pong pastor, si Chuck Smith. Kung siya po ay nagpapastor sa isang maliit na iglesia, wala po siyang sweldo. So whatever yung natitira sa offering, matapos ibawas yung mga expenses ng church, yung po yung nakukuha lamang niya. So dumating po ang time na wala pong talagang halos natitira sa offering. So yung mga bills niya, pinagkakautangan niya, ay sumusulat na po sa kanya. At sinalatan po siya ng bangko na magpo-foreclose na yung kanyang bahay, papatakin na yung kanyang kotse. So ginawa po niya siya, he prayed to God. Nag-fasting pa siya, nanalangin siya. At every time na siya ay nananalangin, ibinibigay sa kanya ng Panginoon yung Philippians 4:19. Ano po ba sabi sa Philippians 4:19? My God shall supply all your needs according to His riches in Christ Jesus. Pwede mananalangin sa iyo na next day, mananalangin po siya, yun din yung ini-impress sa kanya ng ating Panginoon. My God shall supply all your needs according to His riches in Christ Jesus. Hindi na po siya mapagkatulog kasi inaalala niya maigi yung kanyang utang at malapit na silang mawalan ng bahay, wala pang maliwanag na sagot na ibinibigay ang Panginoon sa kanya. And then 2 days na lang ay talagang marirepossess na yung kanyang kotse at dadating na yung foreclosure sa kanya na yung kanyang matagal na kaibigan na wala siyang contact for so many years ay tumawag po sa kanya. No?
na hindi po alam kung ano yung kanyang kalagayan na pinagdadaanan niya. Ang sabi niya, hindi ako sigurado, pero malakas ang impresyon ay binibigay sa akin ng banal na espiritu sa aking espiritu. Natawagan ka at sabihin sa iyo na ako at ang aking may bahay ay nagpadala sa iyo ng cheque, na mail na namin yung cheque. Maaari matanggap mo ito ngayon o bukas. At in-impress sa aking puso ng Panginoon a few days ago na talagang magpadala ng pera siya. Hindi namin siya talaga sasabihin sa iyo. Pero ngayon, in-impress sa akin na tawagan ka at sabihin ang tungkol sa mga bagay na ito. At sinabi sa kanya yung amount ng checking in meaning. Yung po yung amount na kailangan niya. Exactly the same amount. No more, no less. Yung din. So, ang ginawa ng mga asawa, pagkatapos ibaba yung telepono, sumigaw sila ng Praise the Lord! Hallelujah! Sayaw na sayaw sa living room nila, Praise the Lord! Hallelujah! And later on, sabi po ni Jack, nung siya po ay mag-isa na lamang, nagsalita po ang Panginoon sa kanya, almost audible, madalang niya sa kanya. Ang tanong po sa kanya ay ganito, Jack, why are you very excited? Kahit tuwa ka at galak na galak ka, no? Sabi niya, well, you know, Lord, alam niyo, Panginoon, dahil may check-in dumating sa akin, no? Binigay sa akin ng aking kaibigan, email niya ito, no? Yung full amount na kailangan ko para mababayaran ko yung aking pagkakautang. Wow! Sabi niya, sabi ng Panginoon sa kanya, paano mo na siguro na talagang pinadalang ka o darating siya yung check-in na ito? Well, Lord, sabi niya, alam, kilala ko yung kaibigan ko, hindi po siya magsisinungaling tangi. Pag sinabi niya, gagawin niya yung mga bagay na ito. Then God said to him, Jack, bakit hindi mo ko pinaniwalaan at hindi ka tumalong na may kagalangan? Kung inuulit-ulit ko sa iyo, I will supply all your needs. Church, listen carefully to the Word of God. Believe on the Word of God. Alam niyo, kailangan po natin malaman what God says in His Bible, in His Word. Kailangan po natin malaman na tayo ay tunay. Tignan. Mag-pay tayo ng attention carefully sa kanyang salita. Kailangan po nating manampalataya, maniwala sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Ways to move from doubt to faith. Alam niyo po yung doubt natin, it can be dangerous sa atin. Pero ito po ay magbibigay sa atin na malalim at matatag na pananampalataya at paggalugong espiritual kung tayo po ay magiging honest about it. At kung ano yung gagawin natin po sa doubt, ito po yung that matter mo. Maybe we have doubt, pero ano pa yung gagawin natin sa doubt? Pababayaan na lang po ba natin yung doubt na ito? Nakainit tayo unti-unti at yung doubt na ito, ilayo tayo sa ating Panginoon. May mga simple suggestion po tayo na po pwede malaman ng mga ganito. Unang-una, admit your doubt and ask for help. Natulad po nung ginawa nung tatay nung inaalihan ng demonyo, di po ba? Ang sabi niya, I believe! Help my unbelief. Tulungan mo ko sa aking kakulangan ng pananampalataya. Tulungan mo ko sa aking pag-aalinlangan sa iyo. Di po ba? Ganyan po yung mga ginawa ng mga lingkod ng ating Panginoon. Alalahanin po natin, yung doubt natin, God can handle your doubt. Kaya-kaya ng Panginoon yung mga worry niyo, yung mga takot ninyo, yung mga weakness ninyo, pagkat ang ating Diyos na pinaglilingkuran,
is a big God. Just be honest. Hello, just be honest. Lord, totoo ba ito? Wala akong, wala akong, hahadlang sa inyo. Nasabihin po natin. Huwag po natin labanan yung ating doubt na mag-isa. Amen? Go to a Christian friend. No? Go to your leaders, sa mga cell group po ninyo. Go to your pastor. Ask them to pray for you. Be honest. Huwag po tayong magwala sa palakasan. Kaya. Be honest. Alam po natin kaya po tayo may mga prayer group sa mga bahay ko. Huwag po natin labanan mag ito. Pangalawa, recognize faith is a choice, not a feeling. Choice po ninyo kung kayo mananampalataya. Hindi po ang pananampalataya ay base sa inyong nararamdaman. Kaya po yung sinasabi ko sa mga ibang mga Kristiyano po, na minsan pag may nararamdaman, umaayaw na. Alam nyo, madali po talagang manampalataya at sumigaw na hallelujah, praise the Lord, pag ang lahat ng bagay sa iyong buhay ay maayos. Yan! Meron ka magandang pamilya, malusog na pamilya, maganda trabaho, o negosyo mo, nabibili mo minsan mga gusto mo. Wow! Siguro ikaw pa yung pinakamalakas sumigaw dito na hallelujah, praise the Lord, ngiti-ngiti ka, abot langit. But how about kung mawalan ka ng trabaho? How about kung medyo naghihirap ka? Dumadating ka sa mga trial. Habang kung iniwanan ka ng boyfriend mo, ng girlfriend mo, ng asawa mo. Habang kung ikaw ay may karamdaman. Makakasigaw pa kaya ikaw, wow! Hallelujah! Praise the Lord! Baka mahiwala ka na dito sa iglesia. May pinagdadaanan ako pa. Masakit. Mabigat. May mga problema ako. Alam niyo kaya madalas sinasabi, pag may problema kayo, lalo kayo lumapit sa Panginoon. Pag may problema kayo, lalo kayo mag-worship sa Panginoon. Pag may problema kayo, lalo kayo manalangin sa Panginoon. Walang mangyayari kung kayo hihiwalay sa ating Panginoon. Kita niyo po si Job, nung maranasan niya ang lahat ng ito. Ang sabi niya po sa Job 1:20-21, pumuntig si Job, pinunit ang kanyang damit at naghahid ng ulo, pagkatapos nagpatira pa sa lupa at nagpuri sa Diyos. Ang sabi niya, hubad akong lumaban sa tiyan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lawok. Si Yahweh nagbigay, siya rin ang kukuha. Purihin si Yahweh. Hallelujah! Mabuti at masama, purihin si Yahweh. Glory to God, hindi lang pagka good time. Para bang ikaw lang nananampalataya, your God is a God of all good time. No. We should suffer some time. But in everything, give thanks to the Lord. Ganun daw po si Habakuk sa Habakuk chapter 13, verse 8, 17 to 18. Miskin na daw hindi mamunga mga trigo, miski yung mga baka, lahat ng yan ay mamatay ng lahat ng ito. Ang sabi niya, ngunit ako ay maglilingkod pa rin kay Yahweh. Hindi yung isolate. Ayoko na mag-prayer meeting. Ayoko nang pumunta. May problema. Sino bang walang problema? Kailangan po natin mga kulang. Be encouraged. Pangatlo, be encouraged by others' faith. Kaya nga po may testimony tayo. Amen? Na-encourage tayo, wow, hindi naman pala ako sumata. Mas mabuti. Siya, mas mahigpit yung pinagdadanasan niya pala. Pero, ang Diyos, sumasagot pala. Isa may doubt ka eh. Kaya nga, hindi ka nananalangin, hindi pinapanalangin, may doubt ka. Pero pag naririnig mo yung mga kapatid dito, alam nyo, naputulan kami ng kuryente. Praise the Lord! Maya-maya, meron nagbigay ng pambayad ng kuryente. Hello! Katotohanan po yan eh. Hindi ba? Kung magmumukbok man, wala nang kuryente. Paypay na naman namin yung gabi. Ang hirap-hirap pa. Yung anak ko hindi makatulog pa, paypay na naman ako. Hala,
O kita mo, dahil nagpuri siya, Panginoon, nakangiti pa siya. O, ang Diyos kumilos. O, pag nagre-reklamo ka, paano may kilos ng Panginoon? Dito ka, dapat yan. Diba, reklamo ka nagklamo. Sabi niya, be encouraged by others' faith. Pang-apat, act on your faith and not on doubt. Ito pa yung ginawa ko dito. Medyo mahirap, sige, kala. Gawa na lang ng barko, 120 years, ginagawa yung barko, sige na. Huh? Kaya nga, okay, dumakad ka, habang mo yung pananampalataya mo, huwag ang iyong pag-aalinlangan. Si Abraham, nung tinawag ng ating Panginoon, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hala, sundot siya sa ating Panginoon. Si Joshua, hindi niya alam kung totoo nga may sinabi ng ating Panginoon, sumigaw ka lang, yung muog ng Jericho, mawawasa. Ay, sino ba naman sisigaw? Magsisigaw ka nga dyan, hindi mo kayang gibayin itong iglesia ito. Pero ginawa niya, humakbang sa may pananampalataya. Amen? Hindi niya inisip, posible kaya? Hindi niya inisip, okay kaya? O baka nang joke-joke lang ito? Hindi, dumagat na po siya. Sige Diyos, sa mabaging 300, makukuligan niyo mo ngayon. Ni wala nga siyang ginawa. Hinakbangan niya yung pananampalataya ito. Hindi na alam yung mga bagay ito. That is faith. Hindi mo alam ang kinabukasan, pero ikaw nananampalataya na totoong mangyayari ang mga bagay na sinasabi ng Diyos sa kanyang mga salita. Yun ang pananampalataya. Panlima, doubt your doubt, not your faith. Yung pag-aalinlangan mo, huwag ito yung pananampalataya. Hindi po natin itatapon yung ating pananampalataya dahil lamang tayo ay may pag-aalinlangan. Hindi natin tatapon yung ating pananampalataya dahil dumadaan lang po tayo sa libis na madilim sa ating buhay. Ang sabi nga po nila, at the end of the tunnel, there is always a light. Kaya doubt mo, huwag yung pananampalataya. Pag-aalinlangan mo, yun ang pag-aalinlangan mo. Huwag yung pananampalataya, huwag kang mag-stay dyan sa iyong pag-aalinlangan. Lumakad kang may pananampalataya. At the end of the tunnel, naroon ang liwanag na naghihintay sa iyo. Kaya sabi ng Haring David, though I walk in the valley of shadow of death, I fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, thy comfort me. Kasama mo ang ating Panginoon sa iyong mga pagsubok. Kasama mo ang Panginoon kung dumadating ka sa mga pain and misery sa iyong buhay. Hindi kayo iwanan ng Diyos. At the end of the tunnel, there is light. Soon enough, yung ilaw na ito ay makikita mo. See, there is something you will never understand. Unawain po natin, may mga bagay po tayong hindi natin kayang ipaliwanag at hindi natin talaga mauunawaan sa ngayon. Kaya nga po sabi ng ating Panginoon, hindi mo ba? Sa Isaiah chapter 5 verse 8, your thoughts are not my thoughts, your ways are not my ways. Kaya nga po nung matalo po si Manny Pacquiao nung po siya maging Kristiyano kay Juan Manuel Marquez. Madami po. Kaya galit-galit po si Mami D sa mga pastor. No? Galit na galit si Mami D. Kayo, pastor niyo! Punta kayo! Bakit hindi na maunawaan? Bakit nung maging Kristiyano si Manny, saka natalo kay Juan Marquez, hindi lang ba sa pagkatalo, balaksak talaga. Isa suntok, lumatag sa lona. Hindi na mapaliwanag, hindi walang pwede magpaliwanag. Bakit? Hindi lang yun. Pagdating lang ng imbate, yun pa rin. Bakit? Alam mo sabi nga naman, your thoughts are not my thoughts. Wow, praise the Lord. Hallelujah. Hindi natin ba siya ng Panginoon? Panginoon, hindi na ako nagkuko. Panginoon, wala na ako nakasamit na rotaryo. Ikaw na yung akin nyo. Bakit? Nakakayang pagkatalo pa. Hindi. Hindi niya maunawaan kung bakit. Pero still, yung pananampalataya niya,
ay tunay na natili at lalong higit siya nananampalataya sa ating Panginoon. Si Pablo po sa 1 Corinthians chapter 13 verse 12, sabi niya, sa ngayon hindi ko may paliwanag, malabo pa lang ang nakikita ko. Ngunit darating ang araw, lahat ng mga question, lahat ng mga agam-agam ay bibigyan ng liwanag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Mauunawa natin. But today, since na hindi natin kayang paliwanag na, sabi nga po ng iba, pag kaya mo na ipaliwanag ang lahat ng yan, tumigil ka na sa pagiging tao. Kasunod ka na ng Diyos. Pero hindi. Marami pa mga mystery ang hindi natin alam. Lastly, keep going back to what you know is true. Balikan natin yung alam natin na mga katotohanan. Kaya nga po si Pablo sa Romans chapter 8 verse 35-39, sabi niya, walang anumang pangyayari sa atin po sa kanyang buhay ang po pwedeng maghiwalay sa Kanya sa pag-ibig niya sa ating Panginoon. Walang anuman. Miski na yung dinanas niya, hindi ito kayang maghiwalay sa Kanya sa pag-ibig ng ating Panginoon. Sa 2 Timothy chapter 1 verse 12, ito po yung patahin po natin. 2 Timothy chapter 1 verse 12. Ang sabi niya po dito, at iyan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito. Gayunman, hindi ko kinahihiya ang pangyayari ko sa akin sapagkat lubos kong nakikilala ang aking pinananaligan at natitiyak kong maingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala ko sa Kanya. Hallelujah! No? Alam niya, kilala niya ang pinagkatiwalaan niya, ang Diyos na mga buhay, ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Ang sabi niya, alam ko, kaya niyang ingatan ang ipinagkatiwala ko sa Kanya. Sabi po ng na-demonize na bata na Father, Lord, I believe. Help me with my unbelief.